Nangyari po kasi, Member ka ng frat? opo, napunta lang po ako dun sa venue kasi magre-remit po ako ng ticket. Hindi po sa venue po literal nung pinangyarihan, dun po sa lugar. Kasi magre-remit po ako ng bayad sa ticket and ibabalik ko po yung ticket na sa project po ng Taogama din, ng Binyan po, which is Bikini Open. So pagpunta ko po doon, nabanggit na po sa akin na to, tol, parang may nabibigay doon. So ako naman po, napapunta lang po doon sa venue. Pero hindi po talaga kami kasama doon sa Initiation. Opo. Pero, Mr. Chair, the fact na pumunta siya doon sa venue at he failed to report sa mga kinukulan na may nangyari initiation, kasama ka dapat talaga. Tama lang yun. Tama lang yun na makasama ka. Barangay Castillo yung brad po na pagbabalikan ko po nung ticket tsaka nung bayad. Nabalitaan mo may initiation. Opo. Dumalaw ka na rin. Hindi po kami napasama sa pagpaluan kasi po off limits po yung ano nila. Pumasok ka dun sa bahay na under Hindi po. Saan ka nag-remit? Sa labas? Hindi, wala naman po doon sa... So wala ka dun? Wala kang... ano yan? That's a matter of Wala defense? po kami doon sa sa bahay po na pinag-anuhan nila. Sa sukat, wala ka? Saan po? Sa sukat, sa Paranaque na nagpunta? Wala po. Wala. Wala na po kaming idea doon. Kumbaga po, ang nangyari po kasi, pag alis po nila ng Binyan, wala na po, hindi na po kami nag-usap po. Kasi hindi po namin talaga sila kilala. Naituro ka lang. That's a matter of defense. Siguro sa pagpresenta ng ebidensya mo sa DOJ, yung ilalabas yan. Pero, Mr. Chair, alam mo na may mangyayaring initiation sa lugar na yon, although hindi ka man participate doon, sinabi mo, am I right? Nalaman na lang po doon. Kaya nga, alam mo na may mangyaring Opo. may magaganap na initiation. Doon na po, on the spot. Kasi dumating po ako doon. Kaya nga, on the spot, Going na kaya po. nga, on the spot ongoing initiation. Although hindi ka nga po kasama sa pumalo, pero alam mo na may nagaganap na initiation. Kasi kailangan ko to para pag-craft ko ng batas, may isama ko to mga interview ko sa inyo, may isama doon sa mga napag-usapan natin dito. So, alam mo, on the spot, nakita mo. Hindi ko po nakita. Oh, okay. Pero alam mo namang may magaganap na initiation. May nagaganap. May nagaganap na. So therefore, since hindi nagpaalam sa school, hindi nagsabi sa school yung mga nag-initiate, then dapat responsibilidad ngayon ng any member or anybody, not even a member, kahit na hindi siya member ng frat, dapat i-report niya sa mga otoridad na may nagaganap na initiation para yung initiation rights will be monitored by the authorities. I-report sa barangay, i-report sa mga police, yun po, Mr. Chair, isa sa mga idadagdag kong batas na babaguhin. So, pag yung may tao doon, member or not, na alam niya, initiation is going on, tatanong niya dapat, ito ba'y alam ng mga otoridad? If the answer is no, then dapat sasabihin niya sa mga otoridad, sa mga pulis sa barangay, may nangyaring initiation para pupunta ng barangay at pulis, tatawag niya mga magulang, and then i-regulate yung nagaganap na initiation. Failure to do so, may responsibilidad yung mga katulad mo na para makulong din. In this case na ngayon, I cannot say. Wala pa kasi tayong batas tungkol dyan. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, De La Rosa. ano ka ba? Arrested ka or nag-surrender ka? In-invite po ako sa police station. Dahil Dahil po nag-appear daw po doon sa area. may nagturo sa'yo na nandun ka. Nakita po kasi kami, nakita-kita po kami. Pero hindi ka membro ng Taugama. Member po ako, pero Membro ka nga. pero wala po kaming kinalaman po sa bigayan po sa initiation po. Bigayan. Namin na rights. Ito, ganito. From among all of you, sino makasagot sa akin? Wala bang kwenta ang fraternity kung walang bigayan? Ito, ano yung bigayan? Sige, ano yung bigayan? Ibig mo sabihin? Well, Paluan? Yun po yung term na parang yung initiation po. Initiation. Nandun na yung paddling. Pagpapadel, kasama na doon. Opo, pero sa amin po kasi yung no contact policy, katulad po sa amin sa Binyan, Bakit nangyari yun? Bakit nangyari? hindi po kasi namin saklo yung chapter. Sigurado ka sabihin yan, wala nangyaring kwan doon, hazing? Sa chapter po namin Wala paddling? po, wala po. Very good. O bakit hindi nyo ginaya yung binyan? Kayo,
Master Inquisitor, bakit hindi nyo ginaya? Meron palang triskillion na chapter na walang hazing. Bakit hindi nyo ginaya? Ikaw, hindi nakakasama. Kayo, sino makapagbigay sa akin ng rason? Bakit kinakailangan yung paluan, yung hazing, o what other forms? Bakit kinakailangan yan sa isang fraternity? Sino makapagsagot sa inyo? Kailangan ba talaga yan? Is it necessary? Wala makapagsagot? Ikaw, yung pinakadulo, kailangan talaga yan? Para sa isang fraternity? Ay, hindi po siguro kasi yung sa akin po kasi sumusunod lang po ako dun sa tradition po nung mga inano. Kaya pag natatakot po ako na hindi sumunod kasi baka po yung DA po ako. Para rin pala kayong mga NPA. May DA, disciplinary action, kapag hindi ka sumunod. Opo. Makatakot rin pala. Sige. Thank you, Mr. Chair. Matanong ko lang, kahit sino sa inyo pwedeng sumagot. Si Scotty ba at si Tags, estudyante na Adamson? Nike, Yes po. estudyante, currently enrolled. Yes po. Ayun, so estudyante sila. So sila pa yung at large ngayon. Hindi ka ba makatulong sa kapulisan natin kung nasaan sila? Hindi ko po alam eh. Pero yung location lang po yun, nakipag-coordinate na po ako. Pero yun nga po, hindi ko po alam kung bakit di pa po na... Thank you. We now, as intimated earlier, we now go to shift to the second part of this investigation, the hearing, the involvement, parent involvement, lack of involvement of the schools, of the school concerned here, which is Adamson University. We have nothing against Adamson. As I have said, Adamson is a great institution that has contributed to several innovations in Philippine society, chemical engineering, a lot of other things. And Adamson is a good university. Sumisimba rin po ako dyan sa yung simbahan doon sa Adamson. Before I took the bar, doon po ako nagsimba. So, Adamson, CHED, and then the Philippine Association of Colleges and Universities, together with the NBI, will be asking questions. Dito po your father Manimtim is represented by Attorney Sir? Attorney John Nelly Navallasca, Your Honor. Navallasca. And your current position is? The Director of the Office for Student Affairs, Your Honor. Office for Student Affairs. And you're in charge of all extracurricular activities? Yes, Your Honor. Basketball, lahat na. Basketball, if UAP, that's for another office, Your Honor. Another office. Only for our RSOs, recognized student organizations, Your Honor. And Tau Gamma is a recognized student organization? No, Your Honor. Tau Gamma is not a recognized student It's organization? not a recognized student organization, Your Honor. It is our policy that we don't recognize sororities and fraternities in the university. So, if Tau Gamma is not a recognized student organization, are they allowed to register under the law with the university? We don't recognize them, Your Honor. Are there other fraternities, sororities recognized by Adamson? I only know for the undergraduate, no, Your Honor, we don't have recognized fraternities and sororities. So if they're not recognized, you don't practice what we have been discussing here a while ago, that locus parentis duty. Well, hindi kayo recognize, ibig sabihin, wala na kami pakialam sa inyo. It's not that, Honor. They are not recognized. In other words, their activities are not covered by our policies. If I may respond to the question earlier. Ang sagutin mo na ako. Sino yung apat na recognized? Para may nabanggit ka. No, fraternities, Your Honor. We have in the College of Law long time ago, but we have no problem with them, Your Honor. There are Walang three. recognized. Ngayon, may recognized pang fraternities, Adamson? Only in the College of Law, Your Honor. College of Law. Can you mention? It's Doctus, Ano po? Your Honor, Knights, Knights? and the other one, Your Honor, is Falcones, no?
So insofar as that recognition given by Adamson is concerned, you observe what is contained in the law. Yes, I believe, Your Honor, because that's under now the College of Law. So orientation, hindi mo na under yon. Hindi na, Your Honor. So ngayon sa undergrad wala kayong recognize. So you are now trying to say that the requirements provided for under the law will not apply to you. No, Your Honor, we do provide orientation about anti-hazing and other laws like GAD, like sexual harassment, as early as 2018, not just after the passage of the new Hazing Act. We already did up to the present, Your Honor. Senator De La Rosa would like to... Siguro, attorney, narinig mo yung sinabi ni Master Initiator kanina. Wala daw silang natatanggap na orientation dyan sa school ninyo about paternities. Am I correct? Sabi mo kayo na Mr. Daniel Perry? Yes po, sir. Wala kayong narinig na orientation? Hindi kayo na-orient ng school? Wala po, sir. So, sino nagsasabi na totoo ngayon dito, attorney? Your Honor, it's on record that we have these activities as early as 2018. Our captive audience are usually our first year and second year from the NSTP classes, Your Honor. Again, sabihin ko sa iyo, kagaya na kaming chairman, nothing personal with the school. You have produced a lot of great graduates, yung eskwelahan nyo, napakagaling. But for this particular case, for this particular hearing, for this particular purpose, kailangan ma-establish natin yung facts dito para kaming tanga nito, gagawa ng batas, mag-aaminda ng batas, tapos ang facts namin hindi solid. So, tanungin kita ulit, yung ginagawa ninyo na policy that you do not recognize any fraternity in your school campus, it's tantamount to saying that wala kami pakialam sa inyo, mga fraternity. But you know of the existence of these fraternities in the school. You are Director of Student Affairs. Yes, Your Honor. Alam mo na mayroong mga fraternity sa loob ng eskwelahan ninyo. Alam mo may existence ng Tau Gamma Pi, yung ibang mga fraternity. Alam mo na alive and kicking yan doon sa loob ng campus niyo. Alam mo. They are alleged presence, Your Honor. They are this presence. So alam pala ninyo na meron yan, bakit hindi ninyo ni-regulate? Ha? Andyan pala yan eh. So ibig sabihin, nanghugas kamay lang kayo. Porque, alam nyo, nandyan. Nasa batas sinasabi, kailangang i-rehistro sa school administration itong mga fraternity nila. So, that's the only way of saying na wala kami pakialam sa inyo, hindi namin kayo i-rehistro. So, ganun na lang pala. So, anong itong batas na ito ngayon? May I respond, Okay, Your Honor? pwede makasingit, Mr. Chair? Yes. Senator Bato. Okay, alam mo Yes. na nag-exist yung fraternity. Anong ginawa mo, attorney? Na alam mo na hindi mo na-recognize, sabi nga ni Senator Bato, but you know that it exists. Then what did you do? Yun yung ibig sabihin ni Senator Bato. Your Honor, that's why we provide these formation programs like anti-hazing and... No. Anong ginawa mo? Hindi mo ba pinatawag, in-identify, pinatawag mo isa-isa? Sino ba mga leader dito? Sino Master Initiator? Sino yung Presidente? Etc. etc. Wala ka bang ginawang ganun para kausapin lahat sila? Oy, kilala ko kayo kung sino kayo. Para at least makilala mo. Bawal itong initiation, bawal itong hazing, bawal ang mga harassment, etc. etc. You didn't do anything. Yun sinasabi ni Senator Bato. Alam mo nga na it exists and then sabi mo, hindi mo na-recognize, pero you should have done something. Kaso wala kang ginawa, ibig sabihin, INUTIL ka. Your Honor, we don't know them until they perform acts such as this, no? And you know na they exist. You know that from the start. From the get-go, you know na there is such thing as Tau Gamma dyan sa iyo sa eskwelahan mo. Alam mo yan, imposible. Huwag na tayo maglukuhan pa. Kaya lang, you didn't do anything. You preferred not to do anything. Yun yung pinapoint out ni Senator Bato. Mr. Chairman, ganito klaruhin natin. Pag ganito ang magiging alibay palagi ng mga school administration, walang mangyayari sa batas natin, Your Honor. Ganun lang sabihin nila. Hindi namin na-recognize yan sila. Hindi namin na-recognize. Pero nag-i-exist sila. So paano ito ngayon? Paano natin ito reconcile ng batas at saka sa current practice nila?
kung lahat ng school magsasabi na hindi namin recognize ang fraternity dito, therefore wala silang responsibilidad na mag-restro sa amin. Dahil in the first place, hindi namin sila recognize. Pero alam ninyo na existing itong mga fraternity. So wala kayong due diligence sa pag-observe ng locus parentis doon sa inyong mga estudyante. Ganun ang mangyayari. Yes, Mr. Chair. Thank you. Perhaps Attorney Ana Maria Abad, you will respond in behalf of Adamson? Because Adamson is a Yes, Your Honor, as Yeah? Philippine You've Association of been College. raising your hand for the last 30 Yes. minutes. We recognize you. Maraming salamat po, Your Honors. Senator Bato, Senator Tolentino, Senator Padilla, and Senator Tulfo. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Kanina po Before kasi you proceed, yung mga detainees natin, pwede nyo kainin to. Baka hindi kayo pinapakain ng ganito sa kulungan. O pwede kayo kumain. Kanina po kasi ako nagre-raise nga ng hand kasi sinasabi ninyo na walang ginagawa yung mga school administrators, no? We do not condone nor tolerate the violence. In fact, we actually condemn it. But the fact of the matter, Your Honor, is that most of the schools have actually outlawed fraternities and sororities. These organizations have not been recognized by a lot of schools. We came out with a survey, and I have like a list of about 20, 30 schools in our membership. Ma'am, ganito. Matanong kita. Opo. Outlawed ang fraternity. Alam niyo na pero nag-exist sila sa school. Anong gagawin ninyo ngayon? Sir, kasi Outlawed man kaya? Outlawed or hindi sila pwede mag-register talaga. Kasi hindi pwede namin mag-register? papayagan. Aside from that, Hindi anong- namin papayagan po ng mga gumamit ng mga facilities, hindi namin nire-recognize yung kanilang mga activities. Aside from Sabi that, na po. ano na pa? Sir, kasi nga, pagdating naman sa orientation, sinasabi nga no, we do not recognize fraternities and sororities. The understanding, therefore, is that If with they that insist, warning, ganito, we if they cannot insist stop them. to be there, if they insist to organize inside your school, anong gagawin ninyo? Yung mga bata ho kasi, kung kusang loob naman Ayan na nga. voluntarily na pumasok, Iiwas na tayo ngayon sa locus parentis, pero sinabi nga namin na spirit hindi. of locus The parentis. locus parentis, Your Honor, is in respect of the academic and extracurricular activities that are recognized by the school. Whether kung hindi inside or recognized, outside the school. pero that nandun is sila the sa loob ng limit. school. Yun po yung limit ng aming authority. This is part of the academic freedom of the universities, no? Na papangalagaan So in that lang case, po namin ma'am, recognize I will- namin. So, pag sinabi namin hindi namin kinikilala to dahil nga meron silang hazing, you know, they have to comply. Ayaw namin ng Kaya nga, kung andyan pa rin sila, just like sabi nga ni Director, hindi nila recognize, pero existing pa rin sa loob ng campus yung tawag kamapi. Anong gagawin ninyo ngayon? Pabayaan lang ninyo? Wala kami, kasi wala kami Wala. responsibilidad Hindi dahil naman po. outload kayo sa amin. Pero may namatay na estudyante ninyo Well, dahil sa hising. yun nga po eh. Ano ngayon? Paano ngayon gawin natin? Kaya maganda nga At- po pag-usapan nga Attorney, ito. siguro ang ibig sabihin din ni Senator Bato, Oo. okay, in-outload nyo, hindi nyo recognize yung fraternity existing, pero alam nyo na existing siya, di ba? So at least man lang you should have contacted the authorities. Your first step is alamin kung sino-sino sila. By not recognizing them, of course, you can always ask. Hindi Sandali rin po, ma'am. makakilala, sir eh. Okay. Pero ma'am, imposibleng hindi malalaman dyan sa loob ng eskwelahan kung sino-sino. Kalat po yun. Nag-aaral din po ako at sa koleyo, alam po, although bulong-bulungan lang, kilala kung sino yung mga members, kilala kung sino yung mga presidente dyan. Alam po yan. Maging yung natitinda ng ice cream, alam yun, sa labas, totoo po to, walang biruan to. Maging yung natitinda ng mga bilo-bilo doon sa labas, barbecue, kilala, kayo pa kaya? Na presidente eskwelahan, then inutil po kayo. That's why, dapat po, patawag nyo yon, oy, hindi namin kayo recognize, pero mag-behave kayo. Ito yung mga patakaran susundin nyo sa school. And then i-report nyo po sa otoridad, sa mga police, NBI, sa barangay, ito yung pangalan ng mga member ng fraternity. In case may mangyari, sila yung mga pwedeng habulin. Yun po yung ibig sabihin ni Senator Bato. Do something, madam. Do something. Yes, sir. Alam mo, ma'am, I kasi- understand, but it is, it is not as if we were not doing anything, sir. Sa totoo lang po,
every semester po, ino-orient po yung mga bata, lalo na yung mga transferees, about the school policies and regulations, no? At least from all of the schools in Pacu, no? And that is already part of our due diligence in conformity with our obligation to observe po, in loco parentis po, no? Yes, ma'am, pasensya ka na, pero Opo. established yan. Alam namin may ginagawa kayo, pero kulang pa rin ang ginagawa nyo. Oo, May namatay. May namatay. Maganda nga po pinag-uusapan ko Oh, ngayon kulang- para rin malaman kulang- ninyo na ito po yung pamamaraan nga ng mga eskwela because they don't yung sinasabi nga na we banned the fraternities and Ganito na lang, ma'am. sororities. Madali lang sabihin natin, mas maganda siguro, I suggest, kung outload ninyo sa school yung mga fraternity, outload ninyo, and obserbahan kayo na gumagawa ng fraternity sa school, then i-kick out ninyo. I-expel ninyo from school. That's the best thing. Pero ayaw mo siguro ninyo dahil sayang ang tuition fee nitong mga binabayad ng mga bata rito. Di naman Di, po. di, Kasi prangkahan mababa lang tayo. naman yung tuition Prangkahan lang ng tayo. Adamson. Prangkahan tayo. Nakita ninyo na outload ninyo yan, tapos insisting sila to be there. Mas maganda siguro gumawa kayo ng policy. Kayo man ang Philippine Association of Colleges and Universities, gawa kayo ng policy. Expelled ang lahat ng estudyante na mag-insist na mag-form ng fraternity sa loob ng school kung outload ninyo. Then, Sir, kasi meron din po kasi, as you said earlier, may constitutional right naman to form. alam mo namin yan. Alam namin yan. Po. Alam namin So, yan. we have to tread a delicate balance. Pero ito nga ho, we are willing to help the committee in formulating additional guidelines and parameters for this because we really do not, masakit po yung nangyaring to. We really Hindi sympathize lang po with the ito, meron family. pa nangyari sa Oo Cebu. nga raw po eh. Yung sa Cebu. In fact, nakita ko yung listahan sa Wikipedia para mga 30 deaths from hazing. No? Yung sa Cebu, nung isang araw lang. December, University of Cebu Maritime School. Pero matigil ko muna saglit yung narration nyo. Balikan ko si Adamson. So, kailan po nag-start yung semester natin? We started, for the second semester, Your Honor, is January. For the first semester is August. January. So ngayon, March na, nag-start January. So sangayon po sa batas, and then I'm reading your school manual. Ulitin ko, I have nothing against Adamson. I have nothing against Taugama. Gusto ko lang maiayos itong kinabukasan nito kung may masasalvage pa at yung mga ibang bata pa. So makikita ko po dito sa inyong school manual, student manual, this Adamson University 2010 edition, violation of anti-hazing law, etc., etc., is subject to exclusion or dismissal or expulsion. Has this been observed? Yes, Your Honor. Yes. And then, pinapaliwanag po ito sa mga bata po natin. Pinapayagan naman ito ng CHED, di ba? CHED, okay lang ito. Lahat ng mga schools, violation of anti-hazing law, pwedeng expel. Yes, Mr. Chair. So, Wala kaming, maraming schools na gumagawa ngayon. Wala namang prohibition ng CHED about it. In fact, we suggest that they take a very strong stand against hazings and highly regulate associations being created in schools, Mr. Chair. Yes, thank you, Ched. With the indulgence of Senator Tulfo, may letter po ako dito galing from attorney na Vallasca. Kayo po ito, addressed to the committee. As part, and I quote the second sentence, as part of the students' formation, seminars, webinars on anti-hazing, among others, are conducted yearly. Ano po yan? Taon-taon? Start of the semester? Middle of the semester? End of the semester? Kailan po yan? Start and middle of the semester. So, lahat po ng estudyante, bago transfer, meeting tayo, bawal dito ang anti-bullying, bawal ang bullying, bawal ang hazing, sexual harassment, drug addiction, etc., etc. In-explain. Ang tanong ko lang, the timeliness of this. Baka naman doon tayo nagkakamali. Baka yun ang hindi nasusupervise ng PACU, ng CHED, kasi I'd like to show this website. No offense to the Adamson community. Baka nagkamali lang ang nag-post nito. Tingnan niyo po ito. Can we post this? There is a... Can we post this? Yeah. Technical. Tingnan niyo po ito. Nag-issue kayo ng isang notice sa lahat ng estudyante ninyo for school year 2022-2023.
OSA, Discipline Section. Magkakaroon kayo ng seminar March 18, 2023 sa St. Teresa's Quadrangle, 8 a.m. to 11 a.m. for the morning session, 12 noon to 3 p.m. Kung January po nag-start yung semester, bakit mag-isa-seminar kayo ng March 18? Matagal na ho yun, 2 months na ang nagdaan. Ito sa Adamson website po ito. So 2 months na, nag-open yung semester, at saka pa lang kayo magse-seminar, naganap na itong ganitong uri ng pinagbabawal nating hazing. Hindi kaya very late yung orientation? Dapat siguro, kung ako po yung, no offense sa inyo, baka sa busy ninyo, dapat siguro bago magsimula yung semester, sabi niyo January, orientation na. Di ba yung kinukwento kanina? Dito yung library natin, dito yung registrar's office, dito yung canteen. Pag may problema kayo sa security, dito yung security office. O ito naman, tungkol sa anti-hazing law, bakit po naka-schedule kayo March 18 na? Wala pa hong March 18. Ano ba kayo? March 7, Your Honor. March 7. So, 11 days from now, tsaka pa lang kayo mag-orientation. Hindi kaya, ito, may nangyari ng insidente, namatay na si Matmat, hindi kaya ito yung pagkukulang naman ng Adamson ngayon. I have nothing against Adamson ulit, ha? Hindi kaya ito, late na, kung kailan may nangyari, tsaka lang kayo ang i-discuss nyo na rito, itong sinapit nitong mga ito, hindi kaya too late? Hindi kaya mas maganda 1 week before, dito nyo kukunin yung ID, dito kayo kukuha ng PE uniform, yung gusto mag-ROTC, dito. Mag-isahan na lang, hindi yung too late po ito. Sir, attorney, how do you explain this? We recognize, Your Honor, that shortcoming. We scheduled it prior to the incident, actually, because there are other considerations like academic. So, we allow them to have their academic. Mali ito. Nag-schedule ng orientation 2 months after the start of the semester. Baka yung iba nag-drop out na, nag-change na ng klase, kung ano, nag-change na ng course. Medyo, ang alam ko pong orientation, bago magsimula. Kaya nga orientation Pero pag 2 months ka nang pumapasok, matagal na itong March 18. Parang ano na ito, nakapag midterms na. Tsaka pa lang mag-orientation. Chad, is there anything that you can do concerning this? Baka hindi lang Adamson. Baka yung ibang eskwelahan sa April pa mag-orientation. Actually, Mr. Chair, if I may, yung program po na ito, there are specialized programs like the DARE, or minsan meron tayong mga programs with NTF-LCAC on security matters that are done within the semester. But in practice, meron po tayong mga tinatawag na freshman orientations which are done even before the school starts, especially para sa mga ito, bagong liwanag Kung wala tayong kopya nito, wala nga amin Ngayon, inaamin na to. Galing sa website nila. Ang sunod na tanong ko, are there sanctions Ayun yung that can be imposed upon Adamson University and other universities doing this? actually ito yung isang magandang tingnan din ang legislation, Mr. Chair. Because under the law, medyo tali ang kamay ng CHED because we cannot really impose. We have very limited power to impose sanctions on schools. Academic freedom, higher education, institutions autonomy, we really have very few powers to sanction. Right now, we can't even impose fines. So the most that we can do, yung mga pagkukulang na to, they are monitored. Unfortunately, we also don't have enough persons to conduct the monitoring. For example, in NCR alone, we have 300 schools. Sa website lang, makikita na. Yes, Mr. Chair. Ang nangyayari, this gets fit into our system as a violation for student services na nagiging bahagi po when we evaluate them again for their applications for autonomous status, the regulation, or for their applications for new programs. Pero yung direct punishment, it has always been a tricky issue. Wala kami. Hindi namin baguhin yung batas na Yes. pwede kayo magsabi. That would be a welcome Yes. change, Mr. Chair. Pero as long as you also give us clearly the power that we have that quasi-judicial power to declare them as administratively liable, and we can penalize them. Accreditation for one sem. At Attorney Navallas ka, pwede kayang isipin nung ilang nakikinig ngayon, kabilang ang magulang ni Matmat, at lahat nung na-involved dito, na kung ginawa niyo yung maagang orientation, baka hindi nangyari ito.
Kung ginawa natin noong January, bawal kayong sumali sa ganitong hazing. Bawal kayong sumali kahit hindi accredited ang Taugama na ipaliwanag ng gusto. Ito ang magiging sasapitin niyo, makikick out kayo, hindi kayo makagraduate, makukulong kayo. Kung nagawa kaya ito, napigilan natin itong kamatayan ni Matmat. Kung nagawa niyo yung trabaho niyo, kasi gagawin niyo yung trabaho, nangyari yung namatay si Matmat February 18. Mag-orientation kayo March 18. After 1 month, kung napaaga lang, January, hindi kaya nabawasan itong, wala sana tayong hearing ngayon. Kung umattend doon si Matmat ng orientation, ay tama nga pala, hindi na dapat ako umattend ng welcoming kasi member ako ng Taugama, si Roy De La Cruz, hindi na rin ako attend kasi baka makick out lang ako at yung mga ibang mga estudyante ng Adamson, hindi na rin sasali sa ganito. Hindi kaya nagkaroon ng pagkukulang ang Universidad at Adamson. Kung nagawa ito, wala sana tayong hearing ngayon. Your Honor, yes, if the timeliness was properly scheduled, no, that's So you admit? Yes, Your Honor, but we scheduled it because there are so many other special topics that we have to give. Talaga po nito, buhayan, drugs, ang anti-hazing, bullying, sexual harassment, at lahat na. So, hindi ba pwedeng bigyan ng, maggawa kayo ng isang special office, lahat ng university, ito lang ang trabaho nyo. Registrar's office, paka-enroll, tinanggap natin, isyuhan ng ID, mimitingin natin lahat ito. Kasama yung mga parents, ito ho yung bawal. Diba ho, napakaganda sana, no? Wala tayong problema ang ganito ngayon. Sir,